Nasa ating po linya ngayon si Attorney Greg Poa, ang Executive Director po at ngayon po ito tumatayong tagapagsalita ng Land Transportation Office. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po, DJ Chacha. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig sa atin. Opo, siguro po alam nyo na, ito pong COA report nga na ang sinasabi dito, yung utang po ninyo ng LTO sa mga may-ari ng motorsiklo sa backlog po sa kanilang plate number. Opo. Pwede ba ho nating malaman, ito ho ay higit sa 9 milyon na mga plaka. Ano ho itong sinasabi ng COA sa kanilang report na dahil sa insufficiency of fund? Opo, Manong Ted, kasi nagsimula po itong backlog natin 2014. Ang naging problema po dito, nagkaroon po ng kasuhan dati, nagkaroon po ng TRO, nagkaroon din po ng problema sa customs. Then nung na-lift na po siya, nagpatong-patong na po ang backlog, we requested funds po. LTO din was requested funds to cover all the backlogs, pero hindi po ito naibigay. Kaya po hindi pa po ma-address yung buong backlog. Paano po magkakaroon ng insufficiency of fund considering na bayad na ito ng mga may-ari ng motorsiklo? Opo. Dahil po kami naman po pagka ang amin pong budget ay nire-request po namin sa Kongreso, sa DBM, para po mapondohan po yung mga plaka. At that time po kasi, Manong Ted, although nagbayad po ang ating mga motorista, yung pong naibigay po na fund sa atin hindi po sufficient para po ma-address po yung yung mga hindi pa po nagagawang plaka po dati po. Opo, pero attorney, di ho ba ano yon, sir? Ang gobyerno pa yung may utang doon sa may-ari ng motorsiklo o motor vehicle na nagbayad nga para sa plaka, tapos yung pera para sa plaka niya ay hindi po ibinalik sa kanya. Bagkus ay ngayon, kumbaga nangangahulugan po na ginamit yung pera sa iba at ngayon ito ho ang dahilan. Wala kayong pera para mag-manufacture ng mga plakang ito. Ganun po ba yun, attorney? That was the situation po before, Manong Ted, yung pong base sa COA report. Nagsimula po, nung pong nag-assume po si ASIC Vigor Mendoza, ang backlog po sa motorsiklo is nasa 13 million. Okay. Kulang-kulang 14 million pa nga po. Opo. Ngayon po, naibaba po natin sa 9.1. Meron na rin po na-procure po yung mga plaka bago po mag-assume si ASIC Vigor. Ang ginawa naman po ni ASIC Mendoza, ang ginawa naman po natin, nagdoble production po tayo. Dati po, hindi po 24/7 ang ating plate making plant. Ngayon po, nag 24/7 na. And then yung pong fund, na ibang fund na meron pa po, pinang-procure po naman po natin ng finished plate para po sabay po ang paggawa. May ginagawa po sa planta, may ginagawa rin po yung ating winning bidder po. Okay, so kumbaga nag-ano na ho kayo dito, no? Nag-outsource po ng supplier pa para makadagdag nga sa production. Ano po? Opo. Okay, Tama sige. po, Manong Ted. Sige po. So, ito ho kasi ngayon ang problema. So, in fairness naman po, minana lang po ninyo ito, no? Doon during the Opo, Aquino ma'am. administration pa. Pero ngayon po, dito po sa 9.1 milyon na mga plakang ito, kailan po ninyo ito lubusan na kailan po kumbaga ma-update na po ang lahat? Wala na kayong utang sa mga motorista and then tuloy-tuloy na po ang inyong produksyon. Kailan po mangyayari yon? Opo, ang ating pong commitment po sa ating presidente po ay by June 2025 po matatapos po natin ang backlog. That's why we are working triple time po. By June next year. Yes po, Manong Ted. Okay, sige. So usapin po ng pera, wala na ho kayong problema doon. Yung bang DBM nakapag-commit na po sa atin. After all, hindi naman po pera nila yan eh. Pera po ng mga, may motorsiklo nagbayad na. Opo, we have sufficient fund na po. Yung pong insufficient fund po, that was before this, this year.
Okay, sige. Ngayon, yung utang nyo naman doon sa mga motor vehicles po na matagal na rin pong binayaran nito. Sa report ng COA, umaabot pa po ito nung taong 2015 na hanggang ngayon daw po ay hindi pa nakakatanggap. Palagay ko po dito, ang iba dito siguro na junk na ang mga sasakyan. O kaya po nakailang palit na ho ng ownership pero hindi na ho nakuha Opo. yung mga plaka nilang bago. Opo. Ito po yung motor vehicle replacement po Mm-mm. nung Mm-mm. na programa po ng previous administration. Atin na rin pong ginagawa po ito at yung mga district office po natin sa iba't ibang rehiyon, every Sabado po umiikot po tayo sa mga bayan-bayan para po i-deliver po personally po yung mga plaka po ng mga ating motorista na nagbayad po para sa motor vehicle replacement. Oh, paano kaya Ah, 'yon? nagsimula Opo. Sige Yes po, sir. Manong Ted. Sige sir. Opo, nag-iikot-ikot ka ninyo. Sige po. Opo. Opo, nagsimula po yung backlog, Manong Ted, ng motor vehicle replacement nasa 1.8, 1.9 po. Mm. Ngayon po nasa kulang-kulang 1.5 po. Yun nga po, no? Kasi po kung ang iba ho dito, parang ako din, no? Dati na ho ako nagbayad dyan ng change plate, no? Sa isang 2014 model na auto. Tapos nga po, yung green plate ko hanggang sa naibenta ko na, hindi ko na po alam kung nasaan ngayon yun, hindi ko ho nakuha yung kulay puti na plate na bago. Kapag ho ganyan, ano ho yung record nyo sa LTO? Kasi kung 2015 pa, 2024 na ngayon, 9 years na po ito. So paano ho Opo. paano po kaya, how do you solve this problem? Atin pong ini-inform po yung mga current registered owner po na Okay. kapag available na po yung motor vehicle, yung Mm. replacement, yung Mm. replacement plate, Mm-mm. ini-inform po natin sila na kung for instance po nagrehistro ka po sa May Diliman, Mm-mm. ang iyong motor vehicle replacement ay nasa Region 4A, ini-inform po na yung pong plaka ay nasa 4A na po. Tapos meron din po tayong courier system po para po i-book na lang nila, ipa-deliver po sa kanila. Okay, sige. Gaano karami ito? Meron ba kayong inventaryo? Gaano karami po ang mga 2015 pa, 2016 pa ho nagbayad, pero hanggang ngayon di pa rin makuha ang plaka? Meron ba kayong record nun, sir? Ito po as of now po nasa 1.5 po yung pong replacement plates po na hindi pa po nagagawa ng LTO pero atin pong ginagawa na po yan. Ang target na rin po natin dyan matapos din po agad-agad. 1.5 million plates. Opo, Yes po. opo, replacement plates ito. Okay, so my question is, meron ba kayong data niyan, record na doon sa 1.5 million vehicles na iyan, opo, ilan pa ho doon ang kumbaga hindi na ho nakapagrehistro o wala na po sa record ninyo na nag-renew kasi nga po ano na ho ito magsasampung taon na Opo, meron po Mhm. nakikita din po natin 'yan, Manong Ted, pero hindi we are now collating po yung mga hindi pa nagrehistro last year or this year po. Mhm. Kinokolate po natin para ma-inform din po yung registered owner. Opo. Naintindihan ko po kung gaano nga kasakit sa ulit itong inyong minanang problema. Ulitin ko lang po, ito ho naman po kasi kanila ho na namang minana, no? In fairness, no? Opo. Itong problemang ito para ho maging klaro po tayo. May tanong ka ba, Chat, tungkol sa bagay na ito? Dahil meron akong gustong itanong lang. Kasi sa mga pinupuntahan ko mga lugar, yung mga may motorsiklo, lagi nagtatanong sa akin, oh, Sir Ted, yung motorsiklo namin, yung plaka ba namin, paano ito yung aming ownership, no? Yung pagbebenta namin, paano ba yung pinakahuling balita daw? Nagkaroon ho yata kayo ng public hearing po, attorney. Kumusta na po ito? Kailan po inaasahan ang bagong memorandum order at ang implementasyon po nitong mga penalties dito po sa pagbebenta ho o change of ownership ng mga motor vehicle, particularly po motorsiklo? Opo, ongoing pa rin po yung ating pong public consultation dito po sa Luzon, sa NCR. Tatlo na po tayo. Yesterday po,
ang ating ASEC Vigor Mendoza naman po nagpunta naman po sa May Bohol Mm-mm. para naman po mag-conduct ng public consultation, and we are also scheduled to do a public consultation po sa iba't ibang rehiyon din. Mm-mm. And then we are coordinating din po sa ating Kongreso kasi nga po ang ating pong basehan yung Motorcycle Crime Prevention Act, Mm-mm. and yung basically yung Section 4 po ay sinasabi na baka kasama sa maamendahan. Mm-mm. So para po updated din po tayo, nakikipag-coordinate po tayo kung kailan po matatapos yung amendment kung meron man pong mangyayari po. Oo, pero mukha po yatang kung wala sa agenda ngayon yan, as you know, no, malapit na po mag-adjourn ang 19th Congress. Kung sakasakali ho ba, nasa kaisipan ninyo na magbigay po ng amnestiya? O meron ba kayong poder nun? Meron po. Meron ba kayong poder nun under the law? Kasi ang pinagbabasehan po lamang kasi ninyo, Republic Act, yung kanya pong provision Opo. sa multa na malaki at saka yung kulong. So sa Opo. IRR ho ba nito, meron bang poder ang LTO o DOTR magbigay ng amnestiya? Wala po, pero it does not mean naman po that we don't have the right na pwede naman po na baatin po sa atin pong pag-aaral, pwede naman po tayong mag-grant ng amnestia as you suggested po, Manong Ted. Yung mga hindi na po covered ng mga batas na mga natatransfer dati, Opo. dapat po wala na pong penalty. Kaya atin po yung kino-consider. Yun din po ang ni-raise ng ating mga stakeholders every time po na may public consultation. Okay, sige po. So meron ba kayong target na date ito para ho makatulong tayo sa information dissemination po, attorney, dito po sa sa regulasyon ninyo doon sa transfer po of ownership ng mga motor vehicle? As of now, Manong Ted, hindi ko pa po masabi kung kailan ang target natin because we want to maikot po natin yung lahat po ng rehiyon na malaman po yung suggestion or comment po ng ating mga stakeholders po sa lahat po ng region. Okay, sige. Doon po sa amyenda na sinasabi po ninyo, meron na ba nag-draft ba ho kayo ng proposal? Ano ho particular po ang gusto niyo amyendahan doon po sa Republic Act tungkol po sa Motorcycle Crime Prevention Act? Meron na pong pending po sa Kongreso, Manong Ted, na amendment po ito. At yun nga po, gusto pa, may mga suggestions po na tanggalin nga po yung criminal liability tsaka yung fine. Kasi nga po, bakit sa motor lang, wala sa sasakyan. Ang issue naman po doon is equal protection. Opo, kasi nga ito hong mas mahigpit sa motorsiklo tsaka mas malaki nga ang multa, 20,000, di po ba? Opo, tama po. 20,000 to 50,000 po ang nakalagay po sa existing law, Manong Ted. Opo, sige po. Okay. Sir, sorry, attorney, November 6. Yes po. November 6, nagsimula kayong mag-imbestiga doon po sa number 7 protocol plate na lumabag dyan sa EDSA busway na sa unang informasyon nga po, ang naturang sasakyan ay pag-aari ng isang kumpanya na pag-aari ng Gatchalian family. Ano na po ang latest? Tapos na po ang investigasyon, Manong Ted. Atin pong palabas na rin po yung resolution nito. If not this week po, next week lalabas na po yung resolution. Okay. Nag-imbestiga po kayo. Natukoy ho ba kung saan nanggaling yung plate number na sinasabi po na fake daw na plate number? Sinabi po sa sagot po nung kumpanya kung bakit nagkaroon po ng number 7 plate na yon, but if hindi ko po, if I may be allowed po, Manong Ted, na hindi i-disclose kasi tapusin lang po natin na mailabas po yung resolution, Manong Ted. Ano ba talaga yung bang ginamit ng naturang Escalade ay fake ba na number 7 protocol plate o hindi? Fake po, Manong Ted. Okay. We stand with our pronouncement before po na fake po itong number 7 na ito. Sige po. So ang inyo pong resolution ay tutukoy saan? Number 1, fake yung plate number. Saan nanggaling yung fake na plate number? Sino nag-manufacture nun? Sino ang nag-utos nyo na ikabit doon sa Escalade na pag-aari ng kumpanya ng mga Gatchalian? Lalabas po ba yun?
Opo, kasi meron po tayong yung use of fake motor vehicle plate. So kailangan po natin ma-resolve po na una, peke po ito, saan galing, at ma-impose po yung appropriate penalty po. Okay, sige po. So ito pong resolution na sinasabi ho ninyo, sino po ang susulat nito, ang gagawa nito? Meron yung atin pong Intelligence Investigation Division po, but it will be signed by our Assistant Secretary po. Okay, sige po. And will you make that public, sir? Ang inyo pong resolution na ito, ang decision po, ang result ng investigation po, attorney? Well, kung mag-motion for reconsideration po kasi sila, Manong Ted, magiging pending para po hindi naman magkaroon ng prejudgment din po dun sa sa motion for reconsideration. If they will file, baka po hindi po muna natin ilabas, but if it would be final and magbayad po kung may fine at ma-impose po yung penalty, then wala naman po masama na maisa publiko po ito. Okay. Meron ho bang criminal liability yung gumawa ka ng peke na plaka ng sasakyan? Yun po yes po, Manong Ted, at base po sa ating pag-aaral, pwede po itong mag-fall under falsification of public document po. Okay, sige po. So next week po ito, sir, bago magpasko, sure na po iyon? Opo, Manong Ted. Ay, salamat po na marami. O sige, may pahabol lang pong tanong si Chacha tungkol ho yata dito sa mga aksidente sa kalsada. Go ahead, Cha. Attorney, dito po sa kaliwat ka ng aksidente ngayon involving trucks, meron po bang plano ang LTO na mas maging mahigpit po dito sa pamantayan sa pagre-renew po ng mga truck? Paano po bang sistema nyo doon? Kasi kadalasan ang sinasabi, puro hindi daw po kumagat yung preno at kung ano-ano pa na isinisisi sa sasakyan. Opo. Yes po, DJ Chacha. At bukod po dun sa ating intensified na law enforcement, yung ating pong mga enforcer nakakalat na po sa lahat po ng mga lugar. Kahit pinipilit po natin ma-cover lahat despite the lack of manpower. By January po, yung pong ating inspection, ipapaalala po natin sa ating mga empleyado, mga empleyado po sa mga LTO offices, yung pong ating strict compliance po dun sa pag-inspection po ng mga sasakyan bago po ito irehistro. Oo, pero ngayon stricto po ba kayo dito sa pagre-renew ng mga truck sa kanila pong rehistro? Meron po, yes po, meron po tayong memorandum circular dyan na kailangan pong pumasa yung mga sasakyan po na bago po natin irehistro. Kapareho po ba ito ng pagre-rehistro ng mga sasakyan na normal, halimbawa SUV or kotse? Ganon din po ba yung pinagdadaan ng proseso ng mga truck? Opo, DJ Chacha. Pare-parehas naman po ang ating pag-i-inspect po dyan. Kung mahigpit po tayo sa kotse, ganon din po tayo sa truck, ganon din po sa mga motor. Oo. So ito hong na rumagasadyaan sa Katipunan flyover po na truck. Meron na ba kayong record po so far na na-retrieve kung kailan po, saan po ito nakapasa sa MVIS na walang daw kasi ng preno? Opo, meron na po. Atin din pong sinokos na po yung may-ari and under investigation na po itong dito po sa may Katipunan. Sige po, kailan po ang inyong hearing po tungkol dito po, attorney? Manong Ted, hindi ko lang po ma-check pero I'll inform your po. Opo. I'll inform you po. Sige po. Salamat po na marami, attorney, ha? At kami po ay muling tatawag sa inyo para po sa mga importanteng informasyon. Salamat na marami, attorney. Mabuhay yes po. Maraming salamat po, Manong Ted. Maraming salamat, DJ Chacha. Opo, thank you so much. Yan si attorney Greg Pua at kami po ay nagpapasalamat po sa kanya po pagtugon sa aming tawag.